Hindi! Hindi! Anak ko yan eh! Sa pagkakatuklas ng bangkay ng batang si Ella sa likod ng isang bahay sa Barangay Wawa, lungsod ng Batangas noong ika-14 ng Mayo, agad sinimula ng Batangas City Police ang investigasyon sa brutal na krimen. Natuklasan ng mga otoridad ang mga bakas ng dugo sa loob ng bahay kung saan natagpuan ang katawan ni Ella. Kaninong bahay ito? Kay Mokmok po. Sinong mukmok? Yung kilala po sir dito na gumagamit po ng droga. Ang nakatira sa bahay, kinilalang si MacNear Villanueva alias Mukmuk, 23 taong gulang, kapitbahay ng biktima. Nakita rin sa loob ng kanyang bahay ang isang kawad ng kuryente. Ay, miss, may nakita ba kayong batang babae? Ganito kalaki? Wala po eh. Ito yung itsura niya, oh. Baka nakita niyo? Kwento ni Bibeth, sa kanilang paghahanap sa nawawalang anak na si Ella, napagtanungan din daw nila ang kapitbahay na si alias Mukmuk. Pare Mok, nakita mo ba si Ella? Nawawala eh. Nakasalubong ko sa basketball court kanina. Kumakain ng chichirya sa may gilid ng pader. Naku tayo, parang sinundan yata kayo dun eh. Kaya nga, tingnan natin. Tara. Salamat pare ah. Siya mismo nagsabi sa akin. Nasabi niya, nakita ko sa nanodo sa may court, nangangain ng chichirya sa may pader. Eh, sabi ng mukmuk na ito eh. Oo, magbahay-bahay kayo. At baka makikita ninyo. Samantala, noong mga oras na matagpuan ang bangkay ng biktima, sumangguni sa barangay si alias Mukmuk na tila balisa at wala sa sarili. Ano yun? Agad itong ipinagbigay alam ng barangay sa mga pulis. Hello, sir. Yes, sir. Proceed po kami dyan. Bakit mo nagawa yun? Gumagamit ka pa yata eh. Sumagot ka. Natunto natin yung prime suspect natin. Nung nagresponde na yung ating first responder, inabutan nila doon sa barangay, Batangas City. At itong ating suspect ay balisang-balisa na parang wala sa sarili. Kasi gumagamit siya ng drugs. Ayon sa isang saksi na nagbigay ng salaysay sa mga pulis, nakita niyang inutusan ni alias Mukmuk ang batang si Ella na bumili sa tindahan habang naglalaro mag-aalas 6:30 noong ika-13 ng Mayo. Ella. Bili mo akong crinkles ha. Ito ha. Bilisan mo ha. Dagdag pa ng saksi, pagbalik ng biktima, pinapasok ito ng suspect sa loob ng bahay. Nakita niya na inutusan yung bata bumili ng crinkles. At the same time, nakita din niya yung bata doon sa bahay nung suspect. Kuya Mukmuk! Kuya Mukmuk! Nandito na yung crinkles mo! Nandito na Kuya Mukmuk yung crinkles mo. Ang dami nito ha. Halika, kain tayo sa loob. Sige po. Ang bilis mong bumili ng crinkles ha. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nang maipasok sa loob ng bahay ang bata, dito na siya posibleng sinakal ng suspect gamit ang isang kable ng kuryente. At ang nangyari po dun sa initial investigation namin ay marahil nagkaroon po ng komosyon doon sa loob ng bahay ng ating suspect. Aray, kuya, ang sakit! Alis na lang po ako! Ha? Kuya, huwag po! Masakit po, kuya! Mama! Mama! Kuya, bitawan mo na ako! Posible po munang sinakal yung bata para hindi makapag-ingay, and then marahil ginawa na niya yung paggagahasa doon sa bata. Kuya,
At nang mawala ng malay ang biktima, posibleng dito na raw siya hinahasa ng lalaki. Kaya po naman nating nasabi ng mga investigador ay nagkaroon po ng mga blood stain. Yung pong talsik ng dugo, magulo yung bahay. At saka may blood stain din po doon sa malapit sa comfort room na pinagtapunan ng suspect doon sa kalapit na comfort room. Sa may pader na po yun. Labas na po ng bahay, ma'am. Matapos patayin at halayin ng bata, itinapon ng suspect ang katawan ng biktima sa likod ng bahay ayon sa mga pulis. Marahil yung pong katawan lang po ang itinapon. Tapos may mga nakaimbak na basura doon. Doon na po napatapon doon sa tabi ng comfort room. Dahil sa testimonya ng saksi at mga nakitang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, itinuring na pangunahing suspect sa pagpatay at panghahalay kay Ella si McNear Villanueva alias Mukmuk. Naging circumstantial po kami. Hindi naman natin directly sinasabi siya, pero nagbase lang kami dun sa circumstantial ng ebidensya. Doon sa bahay niya ay nandun yung mga dugo. At the same time, yung doon sa CR niya, nung pagkakatapon sa bata sa tabi ng CR, nandun din yung dugo. Yung relasyon ng ating suspect, tsaka mga victim, tsaka yung ating yung magulang ng victim, sila yung magkakapit-bahay. Mukmuk? Ayon kay Bibet, matagal na nilang kapitbahay ang suspect. Ay, Oh, ano yun? Ano yung bibet? yung bayad sa labada. Nagpapalaba rin ito sa kanya noon at minsan na rin na nakaalitan. Pasabay naman ang labada ko. Sige. Dito mo na lang ilagay. Okay lang ba? Lista mo na. Ano ba yan? Ha? Eh, di ba nagpalaba ka? Sabi mo, ilista mo na. Yung bayad mo. Anong babayaran ko? Ako nga nawala ng damit. Ikaw ang dapat magbayad sa akin. Uy, sira ulo ka, Mukmuk. Huwag kang mag-iimbento, ha? Hoy, totoo naman eh. Ha? Ang mahal-mahal ang damit ko, tapos winala mo? Sira ulo ka. Hoy, adik! Kung hindi ka magbabayad, huwag ka mag-iimbento. Nagpalabang ako sa akin, hindi naman ako binayaran, bago ginawa pa sa anak ko. Hindi na nagbayad, nasabihan pa ako magnanakaw, kaya ako nagalit asawa ko. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology sa lungsod ng Batangas. Sa ngayon po, ma'am, nalipat na po siya doon sa BGNP, Batangas City, San Jose Sico po. Kasi nagkaroon na siya ng commitment order, syempre na-transfer na po namin to. Possible kung siya ay makukonvict, siguro more or less 20 years. Reclusion perpetua yung. Kino-consider na po natin tong case solved. Okay? Kasi unang-una, nahuli na yung suspect. At the same time, na i-file na natin sa court. Lumalabas na positibo rin sa pinagbabawal na gamot ang suspect nang isagawa ang krimen. Pina-examine po namin siya doon sa SOCO, sa crime lab, para ma-determine kung siya nga po ay gumamit nung time at pagkatapos nung, ibig sabihin, bago o sumapit yung pangyayari. Okay? Ngayon naman po, may record din po kami, ma'am, na siya po ay positive sa pinagbabawal na gamot. Sa ngayon, hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng isinagawang DNA examination sa mga dugong nakita sa bahay ng suspect. Once na po nag-positive na yon, yun po ang magagamit namin matibay na ebidensya laban dun sa suspect. Ginawa natin yung DNA para mag-link or mag-match yung mga ebidensya na pwedeng mag-link doon sa ating suspect. Ayon sa mga pulis, may mga dati na ring kasong kinakaharap si alias Mukmuk. Nahuli itong ating suspect, si Mukmuk, noong September 18, 2019 sa kasong drugs, Section 5 and Section 11. Nakalaya siya kasi nga napababa yung kaso kasi siya ay nag-plea bargaining, and then
Nag-apply siya ng probation, tapos nung under probation na, nakalaya na siya. Okay. Pero nakulong muna siya, siguro mga ilang taon din siguro bago siya nakalaya. Nahuli man ang suspect, itinatanggi pa rin nitong may kinalaman siya sa pangahalay at pagpatay sa 5 taong gulang na biktima. Kahit nakulong naman mga ating suspect, hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya umaamin. At dinideny po niya lagi na di umano na hindi daw siya ang gumawa ng krimen. Sinubukan ng GMA na kunin ang panig ng suspect pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Mananatiling inosente ang akusado hanggat hindi na mapatunayan ng korte na siya'y nagkasala. Hanggang ngayon ay lungkot ang namamayani sa puso ng mga magulang ni Ella. Nung batang yun, sa simula, intindi ko yan. Nung maliit, halos hindi ko padapuan sa langaw at lamo. Kahit yung mga kapitbahay, makakapagsabi sa inyo, alagang-alaga kong anak ko. Tanggap na namin siya wala, pero masakit din sa amin kalooban na siya nawala. Sa tagal namin hindi nagkaanak, 5 taon, bago binabuilaan na yan. Dapat hindi binubuhay ng gayong tao. Ginawa niyang parang basura ho yung aking ano. Para isang basahan na matapos ay punas ay tatapon na lang. Ang mapanagot ang may sala ang tanging makapagpapagaan sa bigat na dinadala ng mga naulilang mahal sa buhay ni Ella. Sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.